una sa audio at ganun din sa video. Ang aking pong senaryo, yung magbabakasyon ako sa Mulay, gusto kong kanyayaan ang aking mga anak na mananghalian bago ako bumalik dito sa Jeddah. At nung pagkatapos ng pananghalian, humingi ako ng konting oras sa kanila para maparinig ko sa kanila yung magandang balita ng kaligtasan at mapatanggap sa kanila ang Panginoon Jesus na bilang Diyos at sarili ng pagpapaligtas. At sinimulan ko sa sabi ko sa kanila, mga kaanak ko, alam niyo ba na mahal na mahal tayo ng Panginoon? Wala, ang Panginoon hindi gustong kahit isa sa atin mapahamak. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, lahat tayo. Ang sabi niya doon sa John 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga anak ko, masarap-sarap tingnan yung mga pangako niyan at alam natin na mahirap yan takapin natin dahil sa mayroong nakabalakid sa atin, yun ang ating kasalanan na ating minanapa sa ating mga ninong. At alam niyo rin ba na yung isa sa atin walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos at may isa pang pinakamasamang balita dyan na ang ating kasalanan yan, pagbabayaran natin ng kasalanan, kamatayan natin. Yung kamatayan yan hindi kamatayan na physical, ito ay spiritual. At sabi niyo doon sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang makaabot sa kalwalatian ng Diyos. Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat at karo na walang bayad sa Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus Panginoon natin. At sabi din doon sa Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo nailigtas sa pamagitan ng pananampalataya, ito hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa natin, upang tayo ay huwag magpupuri. At mga kamag-anak po, alam nyo, namatay si Kristo Jesus dahil sa kasalanan natin. At kahit namatay siya, pinagpagpili niya sa atin yung ang kanyang pag-ibig. At sinabi na rin doon na sila ang katotohanan at siya rin ang pag-asa natin para makaharapin tayo sa Amang Diyos. At siya rin ang tagapamagitan natin sa ating Amang Diyos. Ang sabi niya sa Roma 5:8, datapot ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa, si Kristo namatay dahil sa atin. Sa John 14:6, sumagot si Jesus, kung daan ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi niya doon sa gawa ko, at sa kanino mang ibang walang kaligtasan, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At sinabi niya doon sa 1 Timoteo 2:5, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kaanak ko, sa oras nito, kailangan natin tagapin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas at kailangan na natin mananampalataya sa Kanya para hindi tayo hatulan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang pananampalataya na yan ito ay ipapahayag natin sa pamamagitan ng ating mga bibig para tayo maligtas. Ang sabi niya doon sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi inatulan. Ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay inatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng anak ng bugtong ng Diyos. Sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi matalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang buhat ng Diyos ay sumasa Kanya. Sa Roma 10:9-10,
Sapagkat kung iyong ipahayag ng iyong bibig ang Diyos, Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na ibinuhay siya muli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat ang taong nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Kaya mga anak ko, narinig na ninyo ang mabuting balita at mayroon akong isang panalangin, arilan ninyo na panalangin ninyo sarili. At maaari bang sumunod kayo sa akin at manalangin tayo. Panginoong Isus, maraming salamat po sa mabuting balita ng kaligtasan. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga pagkakasala na aking nagawa simula nung ako'y nagkaisip. Ako po ay nagsisisi at ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan at tinatalikuran ko na po ito. Ako po ay naniniwala na ipinako ka sa krus at namatay para sa akin. Kaya sa mga oras na ito, binuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At nananampalataya po ako na ang aking pangalan ay nasulat na sa aklat ng buhay. Hinahayaan ko rin po ang Banal na Espiritu na manguna at mag-arit sa akin. Simula ngayon. Panginoong Isus, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.